in the past, yung mga ganitong uri ng recantation, gaano po ito kalakas at gaano siya tinatanggap at pinaniniwalaan ng ating korte? Well, pagdating sa graft cases, at yun doon nga tayo nalulungkot. Sapagkat kung titignan natin ang rules of court at saka yung mga jurisprudence ng Supreme Court tungkol sa recantation, recantations are supposed to be treated with caution and critical thinking. Hindi basta-basta tinatanggap yan. As a matter of fact, there is jurisprudence that says mas credible yung unang salaysay kesa dun sa pagbabaliktad. Hindi naman pwede at hindi tama na bumaliktad ka lang, sinabi mo hindi na totoo na una, maniniwala na sa inyo. You really have to prove yung force or threat or intimidation that really compel you to tell a lie. Kung titignan natin, especially the graft cases, yung mga bumabaliktad, hindi na masyado iniusisa kung ano yung rason. Para bang tinatanggap na lang ng korte at ginagawang rason para ibasura yung kaso o i-acquit yung akusado. Diyan ho tayo nagdududa o kaya nababahala sapagkat hindi dapat ganyan ang treatment. Dapat mas bigyan ng weight yung nauna. Kasi what we know now, wala naman tayong nakitang threat sa kanya noon. At sa ngayon, wala pa naman siyang sinasabi na credible threat sa kanyang safety o sa kanyang pamilya. So sana hindi na naman itong gawing rason o palusot or excuse para hindi panagutin yung mga gumawa ng kalokohan na ito. Okay, so ganun po pala yun. Originally, kahit may mag-recant, mas mabigat pa rin po yung first statement. But what's happening in the past, dun po sa mga graft cases, ang mas pinaniniwalaan na ay yung recantation. Kailan po nagsimula yung ganun? Bakit parang nabago? Yung diwa supposedly na kung ano yung una mong ibinigay na statement, yun dapat ang mabigat over the recantation. Well, yung jurisprudence hindi ho naman nabago Consistent naman yan. Kung yung mga ordinary cases, makikita mo ginagamit talaga yan. Yung mga ordinary crimes. But kung tignan natin ang statistics, ang track record ng mga graft cases, especially the big graft cases, kasi daan-daang milyon ninanakaw nangyayari, nalalaglag yung mga kaso, either nadidribble o nalalaglag either through sloppy prosecution o slow prosecution o kaya yung mga tinatawag na reasonable doubt o mga technicalities. So tuloy, nagdududa ang iba na baka nga yung ninakaw na pera inambunan na lahat at napakadali na lang ite-technical at ma-acquit o kaya ma-dismiss. So the rule remains and we hope that yung Sandigan Bayan, mga justices, mga huwes, they uphold that principle which is based on logic, di ba? Hindi ho, because otherwise, ang mangyayari niyan, ang gagawin ng mga akusado o mga pinaghihinalaan, bulahin muna tayo ng mga kwento nila and then later on, biglang babaliktad na lang and then laglag na yung kaso. Sana wag naman ganon. We hope that the trend in the past will not happen again ngayon kasi kaya tuloy-tuloy yung pagnanakaw kasi hindi na ho takot yung mga magnanakaw sa hukuman Tingin nila kayang-kaya nilang impluwensyahan o kaya bilhin yung kanilang innocence o yung kanilang kalayaan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!